Sinasabi yan sa Kawikaan, pinapatay ng masama ang matwid sa pamamagitan ng kanyang dila. Marami ng paninirang inabot si Kristo. Pinaratangan siyang demonyo, pinaratangan siyang masama, makasalanan. Marami siyang mga character assassination na natanggap all throughout his 3 years in ministry. And he was able to make more enemies than friends. Yan ang nangyari kay Kristo. Siya po ang pinakamagandang halimbawa ng isang taong walang masamang intensyon sa kapwa, pero pinararatangan ng sari-saring masasamang gawa. Ngayon, hindi po bagong bagay ito sa mundo. Meron taong malulupit. 1:16 ng Tito, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Datapot ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa ay mga malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan po ang sabi ni Pablo kay Tito. Merong mga tao na malulupit. Yan hong mga halimbawa niyan, yung taga-Krete. Ang mga taga-Krete, ikay, masasamang tao, matatakaw, mga tamad. Yan. Kasama na ron yung pagiging malupit. Kaya, mayroong naging Abel na naging dapat sa Diyos dahil sa kalupitan ni Cain. Mayroong Esteban na binato hanggang sa mamatay for the cause of the gospel of Christ dahil sa malulupit na mga Hudyo na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. At merong kasakdalang kasama ang nagawa ang mga taong malulupit nang mismong pati anak ng Diyos na bugto ay pinatay nila sa krus. Isang paraan, pinatay nila sa pamamagitan ng maling mga paratang. Kaya nagkaroon siya ng mas maraming kaaway kaysa kaibigan. Nang sabihin ni Kristo sa 14 ng Juan, kayo ay aking mga kaibigan. Sinasabi niya po ito sa 12 tao. To the chosen 12 of His disciples. Kayo aking mga kaibigan. Juan 15:14. Sa 15:14, sinasabi niya ang ganito. Pakinggan niyo mga kababayan. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan. Bakit? Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. Kundi, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ayun. Kaya, nung sabihin niya yung kayo aking mga kaibigan, he is speaking to a very small group of Christians. 12 yung original. Kaya mas marami siyang kaaway. Yung nagsigawan doon na ipako siya sa krus, kaaway niya lahat yun. Masama ang sinasabi laban sa kanya. Hindi rin ako nagtataka ngayon. Kaaway ko si Almeda. Kaaway ko si Kibuloy. Pinapasama ako ng mga Baptist. Kung ano-anong paratang. Ako kung bumira ako sa kanila, aral ang binibira ko, hindi personal, ha? Sukat ba naman sabihin, mapanghiraw ako. Yung asawa nga ni Almeda, sabi, kadiri raw ako, kadiri. Nagkakamali lang si Miss Almeda, no, sabihin niyang kadiri ako. Kung natabi lang siya sa aking malapit-lapit, hindi niya masasabing kadiri ako, mga kapatid. Sa amoy pa lang ng singaw ng katawan, hindi ako kadiri. Gusto niyo, lalaban ako ng pustahan. Sa amoy pa lang ng katawan, kahit walang perfume, paniwala ko, hindi ako kadiri. Ha? Awa ng Diyos, wala akong anggit eh. Yung putok, wala ako nun. Miski yung pa ako, kahit magubad tayong sapatos, wala eh. Dahil inaamoy ko, conscious ako ron eh. Dahil lagi na lang may nakapaligid na tao sa akin. Ako'y nalulusaw.
Ako'y napo-confused, nagtatago na lang. Ako'y nalulusa, ako'y napo-confused. Minsan nakaka-confuse pag lagi ka na lang tampulan ng kapintasan ng kapwa. Nakaka-confuse talaga yun kuminsan. Pero okay naman yun, mga kapatid, sa nakakaalam ng katwiran ng Diyos, habang nagsasalita sila ng masama laban sa'yo, personal, okay lang yun. Ako kung magsalita, laban sa aral. Aral ang aking tema. Yung iba, ang atake, personal. Okay lang. Okay, totoo lang naman yan eh. Pag-uusapan naman natin eh, mukha raw akong tabla eh, sabi ni Paul. No? Yung bang minis sa iglesia ni Manalong nakaluwa ang mata, mukhang tabla raw ako eh. Kilala niyo ba si Paul? Mukha raw akong tabla, saka si Ramil. Akala mo, kay ganda-ganda naman lalaki nito si Paul na to sa loob-loob ko. Eh kung ako'y tabla, siya na may tuko, nakakapit sa tabla. Diba? Yun ang itsura niya. Eh kung mame-personal ka, alam nyo, sa personalan, eh kung hindi lang ako nakakaalam ng katwiran, eh lalaban ako ng personalan sa inyo. Bakit? Eh kung kay kabularan lang naman eh, personalan. Huwag na nating ituloy, baka masama ang mangyari. Pangit yun eh. Aral ang pag-usapan natin. Patunayan mo na may morning star sa gabi. Oh, kabularan, nakakita ka naman ng dictionary na pagbabatayan mo ng paniniwala mo na kahit gabi, eh yung morning star ang tawag morning star pa rin. Ha? Patunayan mo muna sa akin na may morning star sa gabi at babatukan ko yung gumawa ng dictionary na yun. Kaya nga tinatawag morning star, di nakikita sa gabi yun. Ha? Kaya nga evening dress, kung isuot sa gabi. O, kaya nga Santa Cena, kasi banal na hapunan, hindi pwede ng umaga alas 9. Gago ang maghapunan ng alas 9. O, ngayon, sasabihin, masama raw ang bunganga ako, ano pa itatawag ko sa'yo? Maghakapunan ka ba ng alas 9 ng umaga, ano tawag mo sa'yo? Hali! Alam ka naman tawagin kitang intelligent, genius, ganun ba? Ang tawag sa'yo, bobo! Dahil naghapunan ka ng alas 9. Nagtatapat lang ko ng totoo. Alam nyo, sabi ko nga, nanghihinayang ako, hindi na-interview lahat yung mga iglesia ni Manalo eh. Dahil kung i-interviewin lahat ito, meron pa rito mahiyaing magsalita bago masundan yung kanyang sasabihin, 2 minutes, eh sayang naman kako oras. Ang dahil nilang gustong magpatotoo. Patotoo, hindi pasinungaling ha. Kaya lang, ako rin gusto kong magpatotoo eh. Kaya lang, 2 minutes na lang daw ako eh.